Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni Merida Daguman. Sabi niya, mas matindi ang ebidensya sa iyo at bakit nasa labas ka pa. Tungkol ito sa pahayag ni ex-Congresswoman Franz Castro. Nakikisawsaw pa rin siya sa usaping politika. Wala na siyang wala na. As in, wala na. Private citizen na siya. Ito ang pahayag niya tungkol kay VP Sara, yung na-delay na impeachment trial. Sabi niya, talagang dismayado ako doon sa naging desisyon ng Supreme Court. Almost 6 months na yan na idinelay. Hindi katanggap-tanggap. Dito lang natin mapapakita yung accountability ng isang second to the highest public official. Matitindi naman yung mga ebidensya, mga articles, pero parang sa ganitong desisyon ay nababali wala. Isang bitter loser na hindi matanggap-tanggap ang desisyon ng Korte Suprema. Tingnan mo, ang mga maingay ngayon, itong mga makakaliwa. Akbayan. Mga makakaliwa man yan. Makabayan Black at saka Akbayan, magkaaway yan, kailan parehas silang makakaliwa. Ang unang nag-file ng impeachment complaint, Akbayan. Sina Sindanya, ayan, grupo ni Sindanya, Siljokno, Reza Ontiveros, silang nauna, ayaw magpatalo ang Makabayan Black. Kaya sumunod din itong sina Castro, Brosas, and Manuel. Ngayon, sa 28th Congress, ang kinatawan ng ACTS, Teacher Party List, si Representative Tinio. Sa kabataan naman, ang pumalit kay Manuel, si Congress Representative Rene Co. Yung Gabriela kay Brosas, parang hindi na nakapasok. Yun. Sila yung nagpupumilit nga ma-impeach, matanggal sa pwesto si VP Sara. Bakit? Kasi nakita nila kung paano mamuno ang mga Duterte. Yung kay Tatay Digong noon, PRRD, halos maubos na ang mga makakaliwa, komunista, rebelding NPA, wala na. Hinay na kaayo sila. Kaya ipinagmalaki ng Pangulo sa kanyang zona na wala nang active guerrilla front na rebelding NPA. And totoo naman, mahinang-mahina na ang makakaliwang kalihukan, Bisaya man yung kalihukan, yung leftist. Dahil sa magandang pamamahala ni PRRD noon, yung kanyang NTF-ELCAC, na napakaganda ang resulta. Kahit ako, naramdaman ko yung resulta ng NTF-ELCAC Nung nag-retire ako noong 2015, medyo takot ako na mamalagi sa aming farm sa bundok. Kasi baka gapusin ako ng mga rebelding NPA. So wala akong peace of mind pag nasa farm ako. Kaya lang, pag upo ni PRRD, dahil sa kanyang strong leadership, nasimulan ang NTF-ELCAC, wala na. Kung sa Bisaya pa, bungkag lapinig ang mga NPA. Nandyan pa rin sila, kailang kakaunti na, hindi na sila masyadong makagalaw, maka-influensya, hindi na nila kayang pigilan ang pag-asenso sana ng bansa kung maganda lang ang pagpapamalakad ng gobyernong ito. So, yun. Ayaw nila itong makakaliwa na may isa na namang Duterte na babalik sa Malacanang. Kaya nagkaroon na ngayon ng common enemy itong makakaliwa, Marcos at ang Dilawan. Common enemy nila si VP Sara. Kaya yun,
pinagtutulong-tulungan nila na mawala sa kanilang landas para hindi na makabalik ang isang Duterte sa Malacanang. Kaya lang, sa nakikita ko ngayon, kahit anong gawin nila, wala. Ito, desisyon ng Korte Suprema. It's a big win for BP Sara. Kung sa momentum pa, ang momentum na nandyan na kay BP Sara kasi panalo siya eh. Hindi maganda ang ginawa ng mga kongresista, napahiya sila sa desisyon ng Korte Suprema, kaya ito na lang, wala na silang magawa kundi magngaw-ngaw, magreklamo to a point na nasampahan na sila ng indirect contempt. Sindan niya. Wala na. Dahil daw sa mga Duterte, kaya nasampahan siya ng kaso. Bakit mo sisihin ang mga DDS? Kasi daw ang nag-file ng kaso, mga DDS. Attorney Topacio, Soplico, sino yung isa? Nakalimutan ka, Mark Tolentino. Sinisisi nilang mga Duterte, bakit daw sila nasampahan ng kaso? Sila naman ang dada ng dada. Freedom of speech daw yun. Bakit yung ibang nagsalita, hindi naman sila sinampahan? Kasi yung iba na nagbo-voice out ng disagreement, okay lang yun. Tingnan nyo, si Senator Hontiveros, nag-disagree, may mga reklamo. Hontiveros, Senator Soto, sino pa yung Congresswoman de Lima, maraming nagsasalita nga hindi sila sumasang-ayon, okay yun. Kaya lang yung pananalita nila, katanggap-tanggap, okay lang yun within the freedom of speech. Itong sina Gadon, Hidarian, nasobrahan. Kaya yun, sinampahan sila ng indirect contempt at sana bigyan kaagad ng pansin ito ng Supreme Court para once and for tumigil yung biruin mo yan pag akusahan mo ang Supreme Court tuta ng mga Duterte, Kadler. So nakakaano yun, nakakainsulto sa Supreme Court. Kaya tama lang yung ginawa ni Attorney Topacio at mga kasama niyang abogado na sampan ng kaso para naman ma-preserve yung integrity at yung respeto sa Supreme Court. So kay ex-Congresswoman Castro, good luck na lang sa iyong political career kung ano pang naghihintay sa iyo. Excuse me. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong sa tribo, namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Ug karon ni ako sa saging lakatan ni Manny King. So karon nagabuno siya atong tanaw at bisitahon. So nagabuno ka diya Manoy? Nagabuno ko. So, unsa man na imong giabuno diya? Tulo na ni klase. Rambol na ni. Rambol. O unsa na nga abuno? Munyom og kuan. Complete og kuan. Lupos. Nupos. So karon luag-luag gyud ni ang sagingan ni Manny King. So nindot kayo, mga dagko na yang saging. Luag-luag gyud ang saging niya, mga tambok kayo. Sinaw kayo mga daon. So gawas nga tambok kinlo pa gyud siya ang iyang saging lakatan. Sige, atong pamutan-on si Manny King og pila naman ni kapunuan man imong saging? 120 ang nabuhi gyud. 120. Oh. So dagan-dagang gyud. So matambok kayo. Oh. No. So unsa man imong masulti nga padayon ang nagasuporta ani? Nagpasalamat pud ko sa nagsuporta sa abono. Ingon man sa nagatan-aw sa Witsob nga
naay gyud nakasuporta nga abono sa akong sagingan. Kay busa nagatambok yun. Walay niwang. Nagpasalamat pud ko. Yara mura na. Oh, sige, salamat po. So, Ibubuan nun unya. kangit. Sabi ka nga tambok nga saging. Ang saging lakatan Manay Iking. So, salamat kayo sa naga tanaw ni ini nga video.